Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-19 na kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Mitsa. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Nagngangalit na lumabas si Placido Penitente mula sa klase matapos siyang maliitin at insultuhin ng kanyang propesor. Buong tapang niyang iniisip ang paghihiganti dahil sa sunod-sunod na pang-aapi sa kanya. Sa kanyang paglalakad sa kalsada, nasalubong niya sina Padre Sibila at Don Custodio na nasa sasakyan at nagkaroon siya ng matinding pagnanais na ihagis si Padre Sibila sa ilog. Sa eskolta, nakita niya ang dalawang Agustino na nagbibiruan at naisip niyang suntukin ang mga ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pagdating sa bahay ng Panday Pilak kung saan siya nakikitira, nadatnan ni Placido ang kanyang inang si Cabezang Andang na kararating lamang mula sa Batangas. Sinabi ni Placido sa kanyang ina na hindi na siya mag-aaral at napuno ng lungkot at pangamba si Cabezang Andang. Nagsimula itong magpaliwanag ng kanilang mga sakripisyo para sa kanyang pag-aaral at pinayuhan siyang magtiis na lamang at maging mapagpakumbaba sa kabila ng kanilang paghihirap sapagkat alam nilang nasa kamay ng mga pari ang kapalaran ng mga estudyante. Hindi pa rin tinanggap ni Placido ang pakiusap ng kanyang ina kaya't muling naglibot ito sa mga kalye ng Maynila. Habang naglalakad, nagutom siya at napilitang umuwi ngunit nadatnan niya pa rin ang kanyang ina. Inihayag ng ina ni Placido ang plano niyang humingi ng tulong sa prokurador ng Agustino para maayos ang problema ni Placido sa universidad. Subalit mariin ang pagtutol ni Placido at nagdesisyon siyang muling lumabas ng hindi kumakain. Dumiretso si Placido sa daungan ng Bapor at nakakita ng isang barkong papuntang Hong Kong. Naisip niyang maglayas, magpayaman, at bumalik upang ipakita sa mga pari na kaya niyang mamuhay nang hindi nila kailangang saktan at maliitin. Sa pag-ikot niya sa perya, nakita niya si Simon na nakikipag-usap sa isang dayuhan. Nilapitan niya si Simon at ikinuwento ang kanyang mga hinaing at ang kanyang balak na magtungo sa Hong Kong. Isinama siya ni Simon sa kanyang karwahe. Habang naglalakbay, nakita nila sina Isagani at Paulita Gomez na magkasama. Nagpatuloy sila sa isang tagong lugar kung saan nakilala ni Placido ang isang lalaking gumagawa ng pulbura at nagpaplano ng kaguluhan. Inutusan ni Simon ang lalaki na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng militar at kay Cabezang Tales para sa isang revolusyon. Bagaman nag-aalinlangan pa ang ilan, sinabi ni Simon na sapat na ang kanilang mga kakampi para ituloy ang plano. Pagkatapos ng 2 oras na pag-uusap, umalis si Placido sa bahay ni Simon na puno ng agam-agam at iniisip kung tama ba ang kanyang narinig. Kinabukasan, mas mahinahon na siyang nakikinig sa mga payo ng kanyang ina. Hindi na siya tumutol at sinang-ayunan ang alok ng ina na humingi ng tulong sa prokurador ng Agustino. Pinauwi na rin niya si Cabezang Andang sa Batangas upang hindi malaman ng mga pari na naroon siya sa Maynila. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Lumabas si Placido Penitente mula sa klase ng galit na galit matapos siyang insultuhin ng kanyang propesor. At sa kalsada ay gusto niyang maghiganti sa mga pari na kanyang nakakasalubong tulad ni na Padre Sibila at mga Agustino. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang inang si Cabezang Andang na dumating mula sa Batangas. At ipinahayag niya rito ang kanyang desisyong tumigil na sa pag-aaral dahil sa pang-aapi na kanyang naranasan. Sa kabila ng pag-aalala at pakiusap ni Cabezang Andang na magtiis at magpakumbaba, hindi pa rin nagbago ang desisyon ni Placido at muli siyang umalis ng bahay upang magpalamig ng isip. Sa kanyang paglalakad, dumiretso si Placido sa daungan ng Bapor kung saan naisip niyang magtungo sa Hong Kong upang mamuhay ng malaya at magpayaman. Subalit sa perya ay nakita niya si Simon at ipinagtapat dito ang kanyang mga plano. Isinama ni Simon si Placido sa kanyang biyahe at pagkaraan ay nalaman ni Placido ang plano ng paghihimagsik ni Simon kasama ang ilang mga tauhan kabilang si Cabezang Tales upang pabagsakin ang kapangyarihan ng mga pari at makapagbago ng bayan.
Mga mahahalagang tauhan. Placido Penitente. Ang pangunahing tauhan sa kabanata na puno ng galit at hinanakit matapos ang sunod-sunod na pang-aapi sa kanya sa unibersidad. Nagdesisyon siyang tumigil sa pag-aaral at nagplano na magpunta sa Hong Kong upang makapaghiganti. Simon, isang mag-aalahas na may lihim na balak na pabagsakin ang pamahalaan at ang mga pari. Siya ang nag-udyok kay Placido na sumama sa kanya at ipinakilala sa mga taong may balak maghimagsik. Kabesang Andang, ang ina ni Placido Penitente na nagmula sa Batangas. Siya ay nag-aalala sa kapakanan ng kanyang anak at pinayuhan itong magtiis at magpakumbaba upang maipagpatuloy ang pag-aaral. Padre Sibila, isang pari na nasa lubong ni Placido sa daan. Siya ay isa sa mga dahilan ng galit ni Placido dahil sa pang-aapi na nararanasan ng mga mag-aaral sa ilalim ng pamumuno ng mga pari. Don Custodio, kasama ni Padre Sibila ng masalubong ni Placido. Isa siya sa mga opisyal na kinaiinisan ni Placido dahil sa pakikialam sa pamamahala at sa edukasyon ng mga kabataan. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang kabanatang ito ay naganap sa iba't ibang lugar sa Maynila na naglalarawan ng galit at pagkadismaya ni Placido Penitente. Kabilang sa mga lugar na ito ang universidad, kalsada ng eskolta, sa bahay na kanyang tinutuluyan, sa daungan ng bapor kung saan niya nakita ang mga barkong patungong Hong Kong, at ang perya kung saan niya nakatagpo si Simon. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Nagngangalit, nagpapakita ng matinding galit at poot. Paghihiganti, ang hangaring makabawi o gumanti sa taong nakagawa ng masama. Mapagpakumbaba, mayroong kababaang loob, hindi nagmamataas. Pag-aapi, ang hindi makatarungang pagtrato o pagsasamantala sa kapwa. Revolusyon, isang marahas na pag-aaklas laban sa pamahalaan o isang umiiral na sistema. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinakita sa kabanatang ito na si Placido Penitente, sa kanyang matinding galit at pagkadismaya, ay nag-isip ng mga paraan upang makapaghiganti na maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Nagbabadya ito na kapag hindi natin napigilan ang ating emosyon, maaaring magdulot ito ng hindi kanais-nais na resulta. Nais ni Placido na tumakas patungong Hong Kong upang makaiwas sa kanyang mga problema sa unibersidad at sa pang-aapi ng mga pari. Ngunit ipinapakita nito na ang paglayo sa mga suliranin ay hindi laging ang tamang solusyon. Kailangan harapin ang mga hamon ng may tapang at diskarte. Ang kabanata ay naglalarawan ng sitwasyon kung saan ang mga tauhan ay nagbabalak maghimagsik laban sa mga pari at sa umiiral na sistema. Ipinapakita nito na ang pagnanais na makalaya mula sa pang-aapi ay isang mahirap at mapanganib na landas. Ngunit ang paghahangad ng kalayaan ay isang makabuluhang layunin na nagmumula sa matinding pangangailangan para sa pagbabago. At diyan nagtatapos ang 19 na kabanata ng El Filibusterismo, ang Mitsa. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.